araw sa inyo. This is Joe from Practical Tech and Gear Reviews. Pag-usapan natin kung anong aking EDC Tech Essentials for the second quarter of 2025. We have 4 components here. Andito ang iPad Pro M4 11-inch with the Apple Pencil 2. Andito ang iPhone 15 Pro Max, aking relo, ang Apple Watch Ultra 2 at itong ating pouch. Itong strap naman for Apple Watch Ultra 2 ay nabili ko around 700 pesos sa Lazada. Ang tawag dito ay Sound Touch Explorer Sport Strap. Very sporty, napaka-convenient at hindi siya nagka-crumple ng mabilis. Unlike the other straps, pwede mo ilapag dyan, all flat. Ang case ng aking iPhone 15 Pro Max ay from Spigen. Nabili ko ito around 900 pesos sa Lazada. Malakas na rin ang MagSafe nito at napaka-stick ng design, simple lang. Madalas ganito lang ang dala-dala natin. For example, pupunta tayo ng coffee shop, ang cellphone naman laging nakapulsa yan, relo nandyan lang yan nakasuot. Ang dala-dala lang natin itong iPad at itong pouch. 90% ng ating EDC ay nandito sa loob ng pouch. Pag-usapan natin kung ano-ano ito. Bago natin buksan itong pouch, disclaimer lang, hindi ako affiliated at hindi ako sponsored ng mga products na mababanggit sa buong video review na ito, from the Apple products up to the items na nandito sa pouch. Nabili ko lang ito sa Lazada around 500 pesos. This is called Arctic Hunter. Actually, toiletry bag ito. Nga lang nakita natin na maganda naman na itsura, hindi gano'ng kamahalan. At the same time, swak na swak doon sa needs ko. At yung laki niya, saktong-sakto lang. Okay, alright. Pag-usapan natin yung loob nitong pouch. Ganyan siya pag nabuksan. Okay, hindi naman ganun nasagad na napuno. Pero as you can see, na-utilize natin lahat ng space niya. Ang kagandahan dito sa pouch na ito, may mga compartments siya. Kaya kaya kong i-segregate yung dapat na ihiwalay and i-organize. Unahin natin yung source of power or energy. Mayroon ako dito dala-dala na from Anker na power brick. This is called Anker 735 Nano 2. Kaya niya ng mag-deliver ng 65 watts. May dalawang Type-C na saksakan at isang USB-A. Maliit lang siya at natutupi yung pinakasaksakan. So very compact and hindi nagsasayang ng espasyo. Ito naman power bank na ito, isa sa pinaka-favorite ko rin from Anker. This is their MagGo power bank, wireless charger na rin yan. At mayroon na siyang Qi 2 technology, meaning it can charge your iPhone 1.3 times ng 15 watts. So, mas mabilis ito ng 2 beses as compared to the previous model na 7.5 watts lang. So, may 10,000 milliamps na rin ito. May stand na rin at pwede mo na rin yan gawing lagayan ng cellphone habang nasa coffee shop. At may screen na rin siya to give you the battery level. Unahin muna natin yung mga power bank. So ito, pang malakasan na rin ito from Ugreen. Mayroon na siyang 25,000 milliamps na capacity at kaya niyang mag-charge ng 145 watts na bilis. So kayang-kaya niyang i-charge ng less than an hour itong aking iPad Pro M4 11-inch. Mabilis. Actually, pwede rin ito for laptop. At meron din ako ditong isa pa na power bank just intended for the Apple Watch Ultra 2. Ang Apple Watch Ultra 2 as advertised, 2 hanggang 3 araw bago siya maubos. So hindi natin alam kung saan tayo abutan ng empty battery. So maganda na may isang power bank na intended. Actually marami tayong pwedeng pagpilian sa market na 3-in-1 kasama yung Apple Watch Ultra na pwedeng i-charge kasamang AirPods, ang iPhone. Pero pinili ko ito na nag-iisang power bank just intended for the Apple Watch Ultra 2. Talagang hindi ito magagamit unless para lang sa Apple Watch Ultra 2. So hindi ito nadidrain
maliban na lang kung talagang kinakailangan, dahil walang ibang pwedeng isaksak dito kundi Apple Watch Ultra 2. So yun yung mga power banks natin. Tabi muna natin ito for Apple Watch Ultra 2. For the iPad, I think hanggang 2 beses kaya niyang i-charge ang iPad M4 Pro. Ito namang 10,000 milliamps na MagGo Qi 2 power bank from Anker, as advertised, may 1.3 times na yan na capacity to charge iPhone 15 Pro Max. At ito namang Anker 735 Nano 2 PD 65 watts charger para sa pinakasaksakan. At andito naman yung wire natin. Dalawang Type-C yan, isang mahaba, isang maikli, one from Ugreen and one from Anker. So, additional information lang. Dito sa Ugreen, nabili ko ito around 3,500 sa Lazada. As advertised, kaya niya i-charge ang iPhone 15 Pro Max ng 4 hanggang 5 beses. Ang iPad Pro naman, 11-inch ay hanggang 2 beses. Ito namang Anker 735 Nano, nabili ko ito around 1,400, Lazada din. Again, hindi tayo sponsored ng mga products na ito, sariling pera natin ang ginagastos. So I can give you an honest and unbiased review. So balik tayo dito sa usapan about power banks. Ito naman ay nabili ko, I think around 4,500. Itong Anker MagGo with Qi 2 technology na 10,000 milliamps. At ito namang power bank na may 2,000 milliamps na capacity for Apple Watch Ultra 2 ay nabili ko around 750 pesos sa Lazada from Joy Room. Yun ang brand niya. And as advertised, at nasubukan ko naman na malapit sa katotohanan, hanggang 2 beses kaya niyang i-charge ang Apple Watch Ultra 2. Okay, let's move on to the other items. Andito ang Jisoo Life Ultra 1. Around 3,500 ko ito nabili. I think kalalabas lang ngayon yung Jisoo Life Ultra 2. So alam ko mayroon na siyang ilaw dito. So i-order natin yan soon para ma-review. As of the moment, ito ang aking dala-dala sa EDC. Sinama ko na rin dyan yung kanyang stand. Ayan, para kahit nagtatrabaho ako sa aking iPad, habang nasa coffee shop, pwede ko siyang itayo. Yan, ganito lang yan. Itong Jisoo Life Ultra 1, grabe yung pagka-premium ng build quality nito. Tingnan natin yung screen niya. Hold lang yan ng 1 to 2 seconds. Ayan. Ayan. From 1% up to 100%. Dito naman sa likod, mayroon siyang Type-C port. So, mabilis na ito i-charge. Mayroon din siyang ilaw, 3 modes. Yan, mas malakas, second mode. The third mode, SOS. At ang ika-4, yun na yung mamamatay siya. And then, meron na rin siyang butas para pwedeng i-mount sa tripod. Patayin muna natin. 1 to 2 seconds din. According sa website, itong Jisoo Life Ultra 1, meron na itong 9,000 milliamps na capacity. Sa pinakamababa niyang mode or speed, tatagal ito hanggang 6 na oras. Doon naman sa pinakamabilis, 100%, tatagal ito ng 1 hour and 30 minutes to 2 hours. So very useful ito. Actually, kahit nasa level 5 or level 6, ilapag mo lang yan. Dito sa indoor yan, significant yung natatanggap mo na hangin. So kung walang kuryente, pwede ito pantawid. Kung nasa labas ka naman, siyempre mas kailangan mo ng higher speed. Pwede rin. Kaya useful nito, napakaliit, compact, and yet meron kang ganong ability na at least to add for your comfort. Next item is the AirPods Pro 2. Almost 2 years, mas more than 1 year ko na itong gamit. So far, talagang pristine pa rin yung kanyang
performance, wala akong masabi, lalo na yung noise cancelling ability niya. Napaka-useful, lalo na pag ako nagre-review. Talagang gamit na gamit. Punta naman tayo sa mga items na medyo may pagka-tactical, no? So, unahin natin itong EDC 27 from Nightcore. Around 3,400 ko naman ito nabili sa Lazada. Very tactical. Ang kinaibahan niya sa ibang tactical flashlight, ito flat. So, madali siyang isiksik. Lalo na kung sa bulsa, mayroon pa siyang clip. Unlike yung conventional tactical flashlight, diba, pabilog yon, so napakahirap isingit sa mga maliliit na espasyo. So, malakas na rin yan. Ayan, may mga mode siya, 65 lumens, 200, hanggang 1,000. Sobrang liwanag na yan. At meron pa siyang capacity hanggang 3,000 lumens. At for emergency cases, meron siyang SOS na nagbi-blink. So, napaka-effective niyan to disorient yung mga pwede nyong takbuhan kung kinakailangan. No? Very useful niyan at hindi ako maalis na wala ito. Meron dito, ito naman yung aking knife from Kirkshaw. Ayan, hindi siya ganun kamahal. Hindi ko na lang ito matandaan yung presyo nito. Pero hindi ito yung mga high-end na kutsilyo na nabibili online na umaabot ng 10,000. So, madalas nagagamit ko lang ito pambukas ng packages. Ano? Pero very useful. May clip. Nilagyan ko na rin ng braided lanyard. I think around 150 pesos from Lazada din yan. Alright, let's move on to the next items. Ayan, nandito yung very cute ko na alcohol container. Hindi na siya plasticky. May pagka-premium na rin dahil glass na yung container at napakaliit lang. Itong last compartment natin, last 3 items. Ayan, baba lang natin. Andito yung lip balm dahil madalas natutuyo ang aking labi. Ayan, yan lang yan. Ito namang lighter, hindi ako naninigarilyo pero nakaugalian ko na dati pa na lagi ako may bitbit. Napakaliit naman yan for emergency cases. Meron akong madudukot. At itong aking napaka-cute na Leatherman Micra. Multi-tool na siya. Ang pinaka-selling point niya yung kanyang heavy duty na gunting. Ganito itsura niya kung naka-deploy lahat yung kanyang multi-tools. Heavy duty na yan, yung gunting na yan. Meron na rin siyang maliit na knife. And these two micro tools, hindi ko alam kung anong tawag. Ito may tweezers, meron na siyang Phillips. Ito hindi ko rin alam kung anong tawag, pero I think pwede itong pambukas ng inumin. Ganito naman ang setup natin kung naka-deploy na sa coffee shop. 4 na items lang ang nilalabas ko from the pouch itself. Nandito ang Anker Mago power bank para may stand ang ating cellphone. Andito rin ang AirPods Pro 2 natin. Andito ang Jisoo Life kasama na yung stand. Jisoo Life Ultra 1. At hindi mawawala all the time, basta nasa labas ako, hawak-hawak ko itong emergency flashlight from Nightcore EDC 27. Mapapansin nyo rin dito sa iPad nakalagay na rin yung magnetic case niya. Around 600 pesos na bili ko from Lazada. Very slim, hindi ganun kamahal, pero very functional. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video as regards EDC and the setup, please like this video. Malaking tulong ito sa channel. You can also check my other videos regarding EDC and desk setup na naka-flash screen ninyo. Thank you. I hope you enjoyed this video and see you on the next one.